So guys, magandang umaga po sa inyo lahat. Magbigay lang po tayo ng reaction dito sa pahayag ni Captain Dado, no? Sabi niya kasi dito, maraming mapapahiya pag-ikot ng gulong at marami din daw babaligtad. Halaka mga kababayan. Nako, delikado na yung admin ngayon. Marami daw babaligtad mga kababayan. Ayon ito kay Captain Dado, panoorin natin mga kababayan. Ito na po. Administration. Balik sila doon sa kanilang strategic objective na sirain ng mga Duterte para pagdating ng 2028 ay mapapanalo nila ang kanilang kandidato kung sino man yun. Ngayon, nag-aagawan ngayon kung sino paramdam ngayon yung gustong kumandidato under the administration. Akala ninyo, forever kayo dyan, ha? Akala ninyo, ha? So, ang aking title siguro, maraming mapapaya pagka umikot ang gulong. Maraming mapapaya. Mga politiko, mga general, no? Mga general, mga retired, mga active, maraming mapapaya. Ayan na. So, yun pala yun mga kababayan. So, nasaan na tayo ngayon? Nasaan na tayo ngayon? Nagdedelikadong sitwasyon natin. Nagbabadyang humiwalay ang Mindanao. Nagbabadya na mga tao magrarally pa more. Pero unti-unting nare-realize ng mga tao na ang rally na peaceful ay walang pupuntahan. Slowly but surely, ang mga tao nagkakaroon na ngayon ng conclusion. Sa mga comment, nababasa ito na walang mangyayari sa rally, sa peace rally. Walang mangyayari sa peace rally. Hindi ako nagsabi, sila nagsasabi. So, ibig sabihin, nag-change ng mindset na yung tao. That's dangerous na. Kasi people now are starting to feel that doing the same things over and over again, expecting different results is stupidity. So, yung mga tao ngayon nag-iisip, ano na to, golpe di gulat na. Ngayon, nandyan ang AFP. Nauna si BBM sa AFP na susuporta ang AFP, nagbitaw ang AFP that they will follow the chain of command, they will uphold the president, tapos uphold the government, follow the Constitution, para malabo yun, ano? Follow the Constitution when the Constitution is being violated left and right. So, tignan natin, abangan natin kung anong ibig sabihin ng AFP. Tapos na itong ACTFO, yung latest, naga-manifesto. Cognizant of the current political noise and the agitations from certain sectors calling for the AFP, Armed Forces of the Philippines, to withdraw support from the duly elected President and the Commander-in-Chief, do hereby declare. May declaration sila. Ano yung sabi nila? Iba-iba yung sulat ko, ha? Sabi nila, 1, rejection of destabilization. Sabi ganun no? Nire-reject nila ang destab. Malabo itong Di malaman kung sino kaaway nitong AGPO. Ang kalaban yata nito, gobyerno Kasi nagde-destabilization, gobyerno Joke. Rejection of destabilization. We strongly condemn and reject any call for AFP to engage in unconstitutional acts of military aventurism. Kasi itong mga iba dito, dinaanan nila yan And we strongly invoke Article 16, Section 5 of the Constitution, which mandates that the AFP, Armed Forces of the Philippines, will be insulated from partisan politics, that no member of the military shall engage directly or indirectly. O yan sinasabi ng AGPO yan, bawal magpa-picture. Sa mga politiko bawal magsabi, I've got your back. Tayo talagang mapapaya dito Pero nagpa-picture sila no?
Nagpa-picture sila mga kababayan. Na shall directly or indirectly, hindi ko na mabasa yung sulat ko, in any partisan politics or in any partisan political activity except to vote. Oh, bawal na kayong mga picture-picture, bawal na kayo sagot-sagot sa mga politiko. Hello, hello. Hello, General Browner. Bawal na. Kasi ayaw ng AGPO nung ganun. Huwag kayong mag-engage sa politics, partisan politics, no? In the mere fact kayo AFP at saka AGPO, na? This is my take. Sorry kung pero tama-tama yung vlog ko kahapon tungkol sa honor, no? Pare-pares tayo pinanggalingan eskwelahan. Yung akin lang, naggaling ako sa Lourdes School of Mandaluyong. Christian school na may honor system na rin doon. Do not lie, cheat, steal, tolerate. At maraming galing doon na naging PMAyer. No? Marami. Tapos noon, well, ako yung kauna-una naging first captain doon sa Lourdes na yan. Pero nasundan, nung ipinalit ko sa, yung nirekomenda ko na kapalit ko, taga Lourdes School din. Schoolmate ko, si Pasis, 84. No? Hindi naman ako yung madamot na, may record ako sa high school. Tapos doon, naging first captain ako, kauna-unaan sa eskwelahan namin. I think the closest na naging brigade staff dyan Brigade S4, Brigade Adjutant, ayan, yung mga ganun. Pero wala pang first captain. Ako yung una. Ako yung una. Ako yung unang first captain na si Raulo. Tapos nasakit sa ulo, pain in the neck ng gobyerno. Well, anyway, nung pare-pares tayo ng eskwela na pinanggalingan mga active members of the armed forces, no? Active members of the armed forces and retired officers and men in uniform. Pare-pares tayo ng puno na pinagkuhanan, which is yung we are well aware of the honor system. It is a way of life, practice natin. So yung vlog ko kapo, sinasabi ko, we do not lie, we do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us those who do. So, if you tolerate wrongdoing, somebody who is lying, somebody who is cheating, somebody, kaya yung election, cheating. And if you know, merong ganon, tinotolerate ninyo. So, you're part of it. Somebody stealing, dinanakawan ng Pilipinas by the trillions, no? And you're still, na alam nyo rin na merong droga. Sinasabi ng kapatid ng presidente na yung presidente ay addict. But you do not do anything. You turn a blind eye. The other way around. Tapos nun, I will support the president. We will support the commander-in-chief. So, you're tolerating, in principle, the wrongdoing. And you are part of it all, and you are dishonorable. Honorable men and women in practice, no, in uniform and active and retired, but you have chosen to shut an eye and become dishonorable. I don't know what are your intentions, pero sinasabi ko, pag umikot ang gulong, maraming mapapahiya. Ayun, yun pala yung... Baka tanggalan pa kayo ng mga pension din eventually. Investigahan kayo why you made such because in question dito yung ninyo, yung karakter ninyo, yung honor ninyo. Now, destabilizer? Sino? Yung mga nag-iingay kagaya ko? No, we are exercising our right, our freedom of expression. May nakita kaming mali. Tinotolerate yung mali. Parte kayo na nagtotolerate ng mali. Sinasabi namin, kino-call out namin, binibigyan namin kayo ng pag-asa na huwag kayong maging part nitong lahat na to. Anong
Pero sige kayo. At may manifesto pa. Agpo. Come on, guys. You can do better than that. You know, you should, di na lang sana kayo ng ganun ganyan. Binobola niyo yung sarili niyo, pinaano niyo eh. Binubumerang niyo yung sarili niyo eh. Babanatan ninyo ng ganito. Sorry pero sino nagde-destabilize ba? Di ba gobyerno? Sino ba nagnakaw? Sino nagnakaw? Sino nagdaya sa eleksyon? Sino nag-defraud ng mga tao? 16 million na tao, hindi na lumabas yun. Even the armed forces, nag-Duterte, nakakita nyo ba? Tapos hindi lumabas yung Duterte, 3 lang ang lumabas. Something's wrong. Pino-point out ko na yon na something's wrong. At saka maraming mga ebidensya na sinasabi. Hanggang ngayon, nakaupo pa sa reklama. Kaya nga, ano itong nangyayari na ito? Destabilizer, rejection of destabilization. You are rejecting the Republic of the Philippines, the Philippine government. Ay kakampi na ba kayo ng ng mga taong bayan? Agpo. Kasi sabi nito, rejection of destabilization. Di ba yung nagde-destabilize yung gobyerno? Sino nga nagdakaw eh. Sino bang gumawa niyang mga insertions? Di ba? Gobyerno, Congress, Senate, sino pumirma? Presidente. Tapos ngayon, hugas-hugas kamay sila, investigasyon, palpak yung investigasyon, niloloko taong bayan. Sino nagde-destabilize? Sino ba nagpabagsak ang ekonomiya? Yung mga nagrarally? Hindi. Right nila magrally. Na sino sumusupi na sa mga nagrarally? Kayo rin eh. Gobyerno. Kung hindi ninyo binabanata ng inciting to sedition o hinaharang ng mga container ban, ng mga barbed wire, yung mga nagrarally na yan, at hinayaan nyo sila magsisigaw, kino-call out lang yung mga mali ng gobyerno. Ano mali doon? Malinaw sa Constitution natin, sasite kayo ng Constitution. Tapos kung ano yung pabor sa inyo, yun yung pwede. Yung hindi pabor sa inyo, kakalimutan nyo. Nakakaya kayo. In my book, you are all tolerating wrongdoing. In my book. At nakakaya yung mga rangko ninyong general pa kayo. Sorry nakakaya kayo. Mga estrella. Tapos magagalit kayo sa akin. So what? Magalit kayo sa akin. Totoo Paano kayo mga bopol na ewan. Nakakaano kayo. Nakakainis na may sabihin pa na military adventurism. Sinasabi ng tao, AFP-PNP, you perform your duty as protectors of the people. Ninakawan yung taong bayan. And then what do you do? Sumusumpa kayo sa presidente. Tapos ngayon, ang sinasabi nyo, yung call for withdrawal of support. Ang constitutional yan. Putragis. Ayaw na ng tao na manakawan. Ayaw ng tao sa 3 taon, ginago ang Pilipinas. Binaboy yung mga institusyon, pati AFP natin, binaboy. PNP natin, binaboy. Tama ba yung PNP ginawa yun sa KOJC? Tama ba yun? Magpapadala ka ng 1,000, 5,000, 6,000 na polis para lang pasukin yung KOJC. May namatay doon. Mga animal. May namatay. At pag-ikot ng gulong, lahat yan, they will all be accountable. General Torre, lahat yan, lahat kayo. You will be accountable. If I find myself, na nandyan ako, lahat kayo, you will be accountable. Because mali yung ginawa ninyo. Ayaw nyo aminin mali ginagawa ninyo. Mga animal kayo. Buta na nga kayo Nasilaw kayo sa pera. Nasilaw kayo sa mga pabor. Nasilaw kayo kung anuman yung pinakinabangan ninyo. Nag-engage kayo sa mali. Simple lang. You do not lie. You do not steal. You do not cheat. Lie, cheat, steal. And tolerate. Yun ang pinakamabigat doon. Because when you tolerate wrongdoing, you are as guilty as the plunderer, as the cheaters in election. Tapos manifesto kayo, kaya kayo. Sorry, mga sir. At mga underclass, sorry. Kasi banat kayo ng banat, hindi nyo naintindihan yung nangyayari. Hindi nyo naintindihan yung mga nangyayari. Umiiyak na yung taong bayan. Yun yung totoong nangyayari. Magpapasko sila
Tapos sabihin nyo, susubo nyo sa lalamunan nila, 500 na Noche Buena. Putragis kayo, samantalang kayo, may pensyong kayo. Galing sa taong bayan. Mahiya kayo. Mahiya kayo. Ay, paano kunyari, umikot ang gulong, iyak-iyak kayo, tanggalin yung pensyon nyo. Ha? Lahat kayong pumirma dyan sa manifesto. O, sige, gusto nyo, you defend Marcos to the point of dying. Patayan. You choose a side. Ako, I've chosen a side. I've chosen the side of the Filipino people. Putragis partisan politics pinagsasabi ninyo. This is about the survival of this country. Pabagsak ekonomiya natin. Tapos ganyan kayo. Miyak na yung mga tao eh. Tapos ganyan kayo. Kunwari kayong honorable. Putragis. Ano ba ninyo nakikita? Pacheck kayo sa mata. Pacheck kayo. Hindi ba malinaw yung nagaano yung mga tao? Kitang-kita. May nagsasalita nga na ninakawan eh. May mga testimonya. Babanatan, ikukulong yung mga DPWS at yung mga kontraktor. Paano yung mga congressman? Paano ba nagkaroon ng pera yon? Sino nag-approve pag-release ng pera? So lahat ng nandito sa itaas, hindi hindi maupakan, hindi makasuhan. Niloloko nyo kami eh. Tapos kayo, mas nanloloko kayo. Anong uphold the Constitution kayo pinagsasabi ninyo? Binabiolate na yung Constitution natin. Tapos ganyan kayo. Mahiya kayo. Mahiya kayo sa mga sundalo, mahiya kayo sa mga junior, mahiya kayo sa taong bayan. Dali-daling sabihin, manifesto, pirma ako. Hindi ko na basahin kung sino yung mga nagpirma dyan. Kakaya. Kilala ko iba. Mga inabutan ko iba. Nakasama. Sorry sa inyo. Huwag yung panay pa-cute kayo na agpo. Sorry buti na lang di ako nag-general eh. Pagka kung ganyan lang ang general natin, Diyos ko. Kakaya yung mga rangko nyo. Kung mag-isip kayo kasi, mga utak biya eh. Yun na, nagalit na siya. Walang kakainis Any partisan political activity. Ano ginagawa nyo? So, yung mga ginagawa ng mga tao, yung mga nagsasalita na sinasabi, help! Pwede ba mag-withdraw kayo support? Tulungan nyo kami. Wala kaming armas eh. Sinusuppress na kami. Binabanatan na yung tao ng yung mga leader, binabanatan ng inciting to sedition, inciting to rebellion. Putragis yung mga yan. You're using the full power of the law, you are bending the law. Tapos masama bang nasabihin sa AFP, tulungan nyo kami? Sino ba nagpapasweldo sa AFP? Mga ina nyo. Tapos ganyan ang salita ninyo. Hindi naman lahat. Yung mga nasa itaas lang kasi yung mga nasa ilalim, galit na rin. Kaya itong manifesto nyo, sabi, kayo, loyalty check kayo hanggang ilalim. Makita nyo, magising kayo isang araw, wala na yung mga tao ninyo, nandun na sa taong bayan. Okay. Tapos number 2, our full confidence in the AFP leadership. Yung full confidence in the AFP leadership. Really? Full confidence in the AFP leadership. We commend the steadfast refusal to be swayed by partisan interests and their firm resolve to keep the armed forces of the Philippines united. Are you sure? The AFP is united? Are you sure? Magulat kayo dyan, mahati yan. Ngayon kung united yan, magulat kayo, madisband lahat yan. Professional and loyal to the Constitution? Really? Anong batayan yung loyal sa Constitution? Anong batayan? Tapos signed by the loyal to the Constitution. It's a joke. Binayolate yung Constitution, betrayal of public trust. All power emanates from the Filipino people. Due process of law. Anong ginawa nyo, AFP? Due process of law.
Anong ginagawa nyo? Binabiolate na yung constitution ng gobyerno nato and you are part of it. Anong due process of law pinagsasabi sa constitution ay kayo hinahayaan nyo? Binviolate yung due process of law at si Duterte, no, former President Duterte, sinubo sa ICC. You call that due process of law? Ayan, nagsalita yung Korte Suprema, humihingi ng papel, dokumento para i-justify yung pagpapadala sa ICC. Anong due process of law pinagsasabi ninyo? Anong constitutional ek yung pinagsasabi ninyo? When in fact, you have allowed this government to violate the Constitution left and right. Ninakawan, inabuse yung power, kinorrupt yung mga institusyon, no? Tapos nun, binanatan pa na yung sinurrender ang Duterte sa Hague na dapat ang sa konstitusyon natin, dito muna siya itatry. Tama. Wala And you're part of it. Doon hinuli sa kampo, sa Villamor, when you could have done something about it. Wala kayong ginawa. So ayun mga kababayan, mag-comment po kayo kung ano masasabi nyo dito na galit na si Captain Dado, no? Lalo na dito sa AFP. Dahil betrayal of trust daw itong ginagawa mga kababayan dahil kumakampi pa lalo sa mga corrupt na politiko dito sa Pilipinas. So mag-comment kayo at sabi niya dito marami din daw mapapahiya at pag-ikot ng gulong at madami din daw babaligtad mga kababayan. So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe. Hindi ko na po tatapusin, masyadong mahaba na po yung live ni Captain Dado, no? So hanggang dito na lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga bago dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Ayan, thank you po.